Hello mga kapatid, isang magpahalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At kung kilala po natin mga kapatid, itong si Dalipe at itong si Luistro po ng Batangas mga kapatid ay muli na naman pong umatake mga kapatid. Alam naman po natin na kapag kausapang pong Kongreso, ito pong House of Representative, ng 19th Congress ay mainit po talaga ang galaw ng mga ito pagdating po sa mga Duterte mga kapatid. Ang mga kaalyado po nito ni Speaker Martin Romualdez ay walang tigil po sa pag-atake kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin ang kanilang mga pakay at kanilang mga agenda po dahil nga po na takot na po sila na may muli pa pong maupong Duterte. Kaya patuloy ang kanilang pag-atake at pagbanat ng walang humpay, parang pabagsak po si Vice President Sara Duterte. At ang sabi po ni Dalipe, ombudsman, ginagamit daw po para makagante sa pro-impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang naging pahayag ni Representative Dalipe, mga kapartner. Ito naman pong si JB Luistro ng Batangas ay wala daw pong nilabag ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang sinabi ni JB Luistro ng Batangas, mga kapatid. Unahin na po natin itong si Luistro, mga kapatid. BP Sara impeachment, walang nilabag na batas ayon kay Congresswoman Jerby Beatrix Luistro. First, ang sabi po nila, we did not follow the rules on the verification. It's clear in our Constitution that the Congress shall be promulgated its own rules and impeachment into be precise. We follow words for words the rules of the 19th Congress of the Philippines as far of the verification is concerned. Yan po ang naging pahayag ni JB Beatrix Luistro. Bakit po, Madam Beatrix, pinag-i-inhibit nyo at inuutusan nyo po ang mga kaalyado ng mga Duterte na sila po ay mag-inhibit at huwag na pong sumali sa gagawin pong paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Gayong sinasabi mong walang nalabag na batas, nakita po ni na Vice President Sara Duterte at ng kaalyado ng mga Duterte na malinaw po sa konstitusyon ang nakitang mga paglabag at loopholes po na inaakusan nyo sa Vice President Sara Duterte. Malinaw po at nakikita po ni na Atty. Torion na ito po ay pawang pamumulitika lamang. Nakita din po nila ang walang habas po na gamit nyo ng puwersa at kinakasangkapan ang House of Representatives at ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez para mabuwag po si Vice President Sara Duterte. Ang itinakda po ng batas, pag nakapagpasa na po ng impeachment complaint ay hindi na po dapat inaantay at dapat ipinauusad na lang po. Gayong inupuan nyo po ng 2 buwan mahigit ang impeachment dahil nga po sa pag-aantay na ika-4 na impeachment. Gayong hindi nakakakuha ng sapat na boto dyan sa House of Representatives. Ngayon, nagkaroon kayo ng pagkakataon dahil patapos na po ang inyong sesyon. Mag-a-adjoin na po kayo. Ang ginawa nyo nung huling araw ay masyado nyong binilisan at minadali upang mapuwersa ang mga tao na makapagpapirma at makakuha ng mahigit 1/3 na boto. Gayong umabot pa po sa humigit kumulang 1.25 boto na nakuha para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Ang tanong, naintindihan kaya at nabasa kaya ng mga kongresista ang mga nakasaad doon, ang pribadong nakasaad upang mapatalsik po si Vice President Sara Duterte? Na intindihan kaya ng mga kababayan natin kongresista, ang mga kongresista ng 19th Congress, ay naunawaan kaya nila ang kanilang pinirmahan? Or pumirma na lang sila dahil sa panghihikayat? Sabi, nabili ng pera. Hindi natin alam. Ano kaya ang tunay na issue dito, Beatrix Luistro? Mas maganda po ang ginawa ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado na dumulog sa Supreme Court
dahil nagkikita po nila ang inyong walang habas na pag-atake at pagko-question sa legalidad ng paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte at ang inyong mga inaakusa laban sa kanya. Maganda po na masagot niyo ito sa tamang forum. Yun lang po yun, Madam Beatrix. Alam namin na matalino kayo, no? Sana huwag kayong magpauto at madala ng limpak-limpak na pera para masunod ang inyong mga gusto, mga kapatid. Okay, iwan na po natin yan si Luistro. Dumako tayo dito kay Dalipe, no? Ito si Dalipe, isa sa mga matitikas to, no? Pagdating dito sa House of Representatives, mga kapatid, na dating kakampi ng mga Duterte, iniwan na sila. Ngayon ay ito naman, umaatake na naman ngayon. Tandaan nyo, hindi papayagan ng Diyos ang masasamang plano nyo laban sa pamilyang Duterte. Kahit ano po ang gawin nyo, mahal pa rin ng maraming Pilipino ang pamilyang Duterte. Kahit ano pang bato ng putik ang gawin nyo, patuloy pa rin pong minamahal at niyayakap at sinusuportahan ng maraming Pilipino ang mga Duterte. Yan po ang tunay at realidad na katotohanan po. Huwag na po natin baliin pa. Ombudsman gustong gamitin para makagante para sa pro-impeachment BP Sara. Yan na naging pahayag nitong representative at congressman Dalipe. Malinaw ang taktika nila na mag-file ng mga kaso para may balitang pantakip sa mga isyong kinaharap ng mga Duterte kahit walang kwentang kaso, isasampa sa korte para ilihis ang issue at palabasin na masama ang mga House of Representative members na nag-i-impeach sa Vice President. Yan po ang naging pahayag ni Dalipe. Alam mo, Mr. Dalipe, no? Malinaw naman po kasi na pinagkakaisahan nyo. At ano sinasabi mo na malinaw na pagtatakip? Kayo nga po hindi nyo tinatalakay. Ang dami pong kinaharap na issue ng Marcos administration na hindi nyo natutugunan. Si Martin Romualdez na may kinaharap na issue sa ibang bansa. Eh bakit po hindi nyo po ang issue ng Okada na nag-bribery si Martin Romualdez? Bakit hindi nyo questionin ang maraming kinasasangkutan na problema ng Marcos administration, na maraming problemang kinaharap? Ay malinaw na hindi nyo natutunugan. 3 taon na kayong nakaupo. Matatapos na ang inyong termino. Ang tanong, ano po ba ang nagawa ng 19th Congress? Napabuti po ba ang buhay ng maraming Pilipino? Napagaang nyo po ba ang buhay ng inyong mga nasasakupan? Gayong puro pamumulitika ang pag-atake nyo. Kaya tayo mga kapatid, ang mga ganitong klaseng politika, kung ito man ay kaalyado o hindi kaalyado ng mga Duterte, maging mautak tayo sa pagpili, mga kapatid. Bigay natin ng sapat na tamang pagboto na hindi na dapat makabalik ang mga ito, no? Kung bibigyan man kayo ng pera-pera nyo po yan, tanggapin nyo, pero maging maisip tayo at maging mautak. Sa mga ililista natin at sa mga bibilugan natin, piliin natin, isa-isahin natin ang mga kandidato kung sino po ang mga kandidatong may pagmamahal at may puso. Pagdating sa mamamayang Pilipino, niloloko na po tayo nitong 19th Congress ng Marcos administration at puro panliling lang lamang po at pag-atake sa kalaban nila sa politika. Na malapit na matapos, ilang buwan na lang ang tatakbuhin, maghahalalan na naman. May mga uuupo na naman na bagong manunungkulan sa gobyerno at patungtong na naman ang 20th Congress. Kaya sana itong mga kongresista na to ay mag-isip-isip kayo. Isipin nyo, pagkaisipin nyo, pakalimilimiin nyo na hindi habang buhay ay nabibili kayo at nandyan kayo, inihalal ng maraming Pilipino at ng inyong mga nasasakupan para pagkatiwalaan at bigyan sila ng pagkakataon, hindi ang pamumulitika. Ang inyong prinsipyo, ang inyong tatag at sipag at galing ay hindi po dapat nabibili ng salapi. Dapat nag-iisip din po kayo ng tama. Hindi po natin sinasabing mali po ang inyong ginagawa, Hindi po natin sinasabing mali po. Kung meron naman pong nakikita talaga na paglabag, ay sana noon pa inaksyonan na nitong Marcos administration
ang pagpaipa-impeach kay Vice President Sara Duterte, bakit inipit pa nila ng inipit na ilang buwan? Tapos ngayon gumagawa ng hakbang ang itong Duterte camp. Nagwawala na naman kayo at marami na naman kayong espekulasyon na gustong mangyari. Kaya mga kapatid, ano po ang masasabi nyo dito po sa 19th Congress na puro pamumulitika ang ginawa simula po ng umupo hanggang patapos na po. 3 taon na wala pong nagawa. Ang tanong, napabuti po ba ang buhay at kalagayan ng inyong pamumuhay sa inyong mga lungsod? If yes, okay yan. If no, komento mo dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsupport at panonood dito po sa Politika Artista PH mga kapatid.